Hi guys, what's up mananap? Panoorin natin tong video na to ni Jet Lawrence dahil napakaganda ng season niya and then biglang magkakaroon siya ng injury. So, for me, it's very hard no sa sport na to, sa motocross na napakaganda ng performance mo, bigla ka may injured and how to come back from that injury is very hard. Katulad rin ng nangyari kay Tomac. Leading siya sa points, 3 rounds to go or 4 rounds to go. Bigla na lang siyang na-injured yung Achilles niya, naputol, na-torn. And then, sabi niya nga, 1 year or 6 months is not enough para makabawi sa injury na yun. Para sa akin, ganoon din. Kasi na-experience ko rin yun nung na-injured ako last year. And naramdaman ko talaga na yung sinasabi ko sa sarili ko na 6 months, kaya ko to. 6 months, magaling na ako. 6 months, kaya ko ng kumarera. Oo, kaya ko ng kumarera. Pero yung maibalik yung dating lakas mo at dating tulin mo, dating dominant performance mo is very hard. No? Sobrang hirap. At kung ma-achieve mo man yon ay you have done a very tremendous training para lang maibalik yung performance na yun. So, makikita natin no even sa kanila na grabe ang medical and yung mga PT nila napakagaling, yung mga doktor nila napakagaling, pero sabi nila mismo na mahirap talagang ibalik. Kumbaga, mahirap talaga na ma-injured sa sport na to. Kaya for me, it is very, kumbaga, nakakabilib na sa tagal ng career nila, na injured man sila, pero nakabawi ulit. Lalong-lalo na si Tomac. Ngayon, talaga makikita mo yung speed niya. Nung naibalik niya na yung speed niya, ay talagang nandyan pa rin. Panoorin natin ito nangyari kay Jet Lawrence. Ito. We're gonna stick with it. Oh, Tomac has taken the lead from Sexton. Watch right. Bang! Natukod mo yung paa niya. Automatic ACL. So, kailangan niya agad magpa-opera. 6 months ang minimum na kailangan mong recovery period. No? Check naman natin yung kay Tomac. No. You could say I barely overjumped the over, barely, and then my Achilles just popped. Do you remember the feeling? Like it was just because you pulled off instantly. Mm-hmm. So like you had to have just known that it was done. Yeah, I knew it was done. It felt like someone just sniped the back of my foot. Yeah. Like it was this crazy burn and I couldn't put any weight on it. I thought I broke my leg. Were there any thoughts of retirement? Like I'm not going to come back from this? Yeah, or- I remember in the motorhome that night because thankfully I was in Denver and I was able to go up to Vail the next day to get fixed. But I was like, sitting there just telling myself at night and my wife like, yo, that's it. My mind reversed. I'm like, I am not going out like that. Like that couple of days later, I'm like, no. If you retired off the back of that, that's one of the biggest tragedies in the sport. It would be a tragedy. Like imagine, that would be like completely an unacceptable last chapter of the story, and to come back, and that had to have extended your career. Like you were going to win the championship that night. And if you did, yeah. like Probably would have set sail, extended my career another 2 years. Yeah. I mean, 24 was not great. Coming back from an Achilles injury, maybe it was a success winning a race. Guess I'm going to find out soon here in 25, because I know I'm physically more solid. I'm not limping around at all or not compensating for it. Tapos, after nun, ang tagal niya nag-recover. Nakabalik man si Tomac pero hindi siya full, kumbaga, yung full power niya. Yung 100% na performance niya. Hindi niya naibalik agad yun. Pero, recently, sa bagong karera nila, kitang-kita natin kung gaano kalakas si Tomac. Talagang, andyan pa rin siya. Kasi, naniniwala siya sa sarili niya na kaya niya pa eh. And, for me, yun yung pinaka-importante. Talagang, pagdadaanan mo yung hirap, talagang napakahirap na mag-recover, and ang hirap na ibalik yung dating speed mo dahil meron kang iniindang sakit eh. Kahit na anong pain reliever pa ang inumin mo,
Basta meron ka talagang iniindang sakit, yung energy level mo, hindi ganun kalakas. Ganun yung naramdaman ko rin nung na-injured ako. Ang nangyari sa akin, sumemplang ako, bang, pagkatumba kong ganun, akala ko okay lang ako eh. So, pinilit ko pa rin lumaro. Gusto ko pa rin tapusin yung season na yun dahil points leader nga ako eh. Lamang ako sa points kasi round 1 at saka round 2, overall ako eh. First ako, 1-1-1-1 ako sa Pro Light at saka Pro Open. So, nung round 3, akala ko okay lang. Relax lang nga ako eh. Relax lang ako sa lap 1. Ang problema ko lang, siguro, ganun talaga, dadating at dadating yung time na may injured ka. So, nung sumemplang ako, talagang knock-out din ako. And then, naputol ko pala yung bicep tendonitis ko. Naputol tong, kumbaga in short, naputol ko yung bicep ko, yung mismong bicep. Tapos, nadurog ko yung mga ligaments ko sa shoulder. Yung humahawak sa collarbone, yung humahawak sa rotator cuff, punit yun lahat. So, kailangan yun i-repair. Nung nagpa-opera naman ako, akala ko mabilis lang gumaling. Kasama pa pala yung ACL ko sa tuhod. Wasak din. So, bale, left knee and left shoulder and bicep. Talagang wala akong lakas. Na-feel ko talaga yung weakest point ko sa buhay ko. Yung walang lakas, walang energy. Hindi mo kayang kahit na magbuhat ng baso na may tubig dati, hindi ko mabuhat eh. Kasi walang lakas. Dahil nga naputol yung bicep ko eh. Kaya yun. Yun yung naging turning point ko na magre-retire na ba ako dahil hindi ko na kaya maibalik yung dati kong lakas, or pagpapatuloy ko pa rin na mag-training and subukan ko pa rin kumarera kung kaya ko pa ba. So, malaking tulong ang family ko, malaking tulong yung wife ko na nag-motivate sa akin, and yung mga, siyempre ang tagal namin na stop, ilang months, 6 months kami hindi kumarera. Marunong ka pa bang kumarera pagkatapos nun? Yung palang 6 months na yun, hindi lang yun yung pagdadaanan mong hirap. Kasi pagbalik mo, ang hirap na ibalik yung dati mong sakay. Kung mapapatalo ka sa frustration, I'll be back soon! hindi mo kakayanin. Kasi dati, grabing dominant mo. Nag-umpisa ang season, 1-1 agad ako eh. Full stack of riders yan. Wow! First race namin, wow! 1-1 agad. Second race namin, 1-1 agad. No? Sa season. Tapos the previous year, Rider of the Year, overall champion, tuloy-tuloy lahat ng mga panalo. And then biglang ma-injured. Bang! And then pagbalik mo, wala kang lakas. Hindi mo kayang itagal yung 20 minutes. Wala kang stamina. Wala kang energy. Yun ang problema eh. Yung gusto mong gawin, kumbaga, gusto mong buhat. Kumbaga, for example, gusto mong buhatin itong weight na to, pero hindi mo kaya dahil merong pain, masakit. Ganun yung pakiramdam ko. So, paano mawawalain yun? Yun ang magiging napakalaking challenge. So, after nun, siguro, ngayon ulit, January, na-injured ako ng March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 months? 10 months. Pero para sa akin hindi pa talaga ako 100% recovered from my injury. Meron pa rin akong iniindang mga sakit, yung kumbaga mobility, hindi pa masyado, hindi ganoon kalakas. Nung katulad nung talagang dati na before ako na-injured. So it's still a struggle for me until now. Mahirap pa rin na ibalik yung dati mong power. So tuloy-tuloy lang ang training namin. Malaking pasasalamat ko kay Coach Jumber at saka sa doktor ko, kay Doc Alfred Villarico. And sa family ko na talagang tinulungan ako, yung mga anak ko, grabe. Talagang sila yung nagpapasaya sa akin na para tuloy-tuloy lang yung pag-ensayo, pag-training, kahit na nakapagod. Yun. You have to be motivated but also consistent. No, masaya ako dahil nung performance ko sa Abra, at least bumalik-balik yung sakay ko. Kaya ko na itagal yung 20 minutes na katulad dati, kasi dati talagang full 20 minutes, andyan yung speed, andyan yung stamina. Kaya ba?
Pero, ngayon, unti-unti nang naibabalik, no? Nagkamali lang ako sa last hit ng karera ko sa Abra, pero supposed to be 1-1-1, and then last race nagkaroon lang kami ng banggaan, nahulog ako sa berm. Pero nung last na takbo, nahabol ko pa rin hanggang second. So I'm very happy because I am better than my previous self nung na-injured ako. Yun yung happiness ko lang, no? A better me, a better version of myself. Kailangan ko makabangon dun sa pagkalugmok ko. Yung naramdaman ko dating panghihina, gusto ko lang maibalik sa sarili ko na kaya ko pang makipaglaro, karera. Kaya yun. And unfortunately, pagkatapos ng karera ko sa Abra, I have to nagpractice ako ng circuit kasi meron akong sinasalihan na circuit racing na event. Sumimplang ulit ako dahil sa preparation ko doon. And buti na lang, medyo magaling na rin yung injury ko dito. Pero may tama rin ako dito sa may bandang ribs. So tumbling ako siguro ng mga 5 o 6 na beses. Kasi na high side ako, yung slide ako sa turn 1, tumilapon yung motor, nadurog yung motor parang basta tumambling-tumbling yung motor, bumangga pa sa mga gulong at kahoy. Tapos biglang nagkatamaan pa kami ng motor, kaya namamaga yung shoulder ko, namamaga itong braso ko na to. Nung kumarera kami sa Salcedo, another injury na naman. So hindi talaga maiwasan ng injury. You just have to accept that you're in this sport and you have to be resilient. Pagpatuloy mo lang kahit na bumagsak ka ng ilang beses, you have to overcome yung mga injuries na yun. Maraming mga rider na nai-injured, pero that's normal in the game. Mahirap talaga, no? Even sa sports sa Amerika, kahit gaano kagagaling yung mga doktor nila, kahit gaano kagagaling yung mga PT, high-tech yung medical nila, pero sabi nga nito, it's very hard. Sabi niya, it's more than a year yung process ng recovery, mentally, emotionally, physically. Kaya yun ang mahirap sa sport na to. Sa isang iglap, injured. Sa isang iglap, pwede kang madisgrasya. So, lagi tayong mag-iingat. And, kumbaga, it's always just, yung preparation mo, yung dedication mo sa sarili mo na never give up. Kaya idol ko talaga yun, si Ken Roczen, Eli Tomac, yung recovery nila, paano nila na-overcome yung mga challenges nila para lang makabalik sila sa point na kaya pa nilang kumarera. And kaya pa nilang magpasaya ng tao. Kaya pa nilang, i-prove pa nila sa sarili nila na I can still do it. Parang ganun. Yan. Maraming salamat. We're talking about injuries tonight. So, yun. Stay out of injuries sa lahat ng mga riders, mga motocross riders sa Pilipinas. Keep safe and enjoy the game. God bless.